The hypocrisy that is Amy Marcos. Naimbag ni Aldaw, kinayuan kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Kahapon po nabalitaan natin na dinala sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. At kahapon din po siya ay nakalabas na at balik trabaho na naman. So kumalat yung mga haka-haka na mayroong malubhang sakit ang ating presidente. Ngunit ang kanya pong sakit, diverticulitis yata yon, ay hindi naman po life-threatening tulad ng pinapakalat ng iba. Nadadaan po yan sa pahinga, sa antibiotics, and I think sa diet din. So wala pong cause for alarm na pinapaikot ng iba, lalo na ng mga DDS. So marami po, lalo na siyempre yung mga taga-suporta ni President Bongbong Marcos ang nag-alala at nagpadala ng kanilang mensahe ng pagmamahal at suporta. Kanina, meron akong isang taong hindi ko inaasahan na magpapadala ng isang mensahe sa ating presidente. Isang tao na kumalas na. In fact, ang term dyan is tinrider na ang kanyang kapatid. Alam niyo naman na kung sino yan. Si Amy Marcos po. Napanood ko yung nilabas na video ng di umano ay si Amy Marcos. Kasi parang AI eh. Kasi hindi ko iisipin na magsasalita siya ng ganun. Pero nung napanood ko yung video, isang salita lang ang pumasok sa isipan ko. Ipokrita. Well, para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko, panoorin po natin yung video ni Amy Marcos. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! O ano masasabi ninyo? Isang ate na parang alalang-alala sa kanyang kapatid. Andun ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aalala. Nakitang-kita naman natin na wala sa expression ng kanyang muka. Hindi po lumalabas or dahil nga sabi ng iba wala ng emosyon ang muka ni Amy Marcos. Anyway, reaksyonan po natin yung kanyang sinabi. Una, sabi niya, ayan na nga ang sinasabi ko. Iyan, nagkasakit na nga si Bongbong. Pambihira talaga. Wow! Talagang makikita nyo, mararamdaman nyo sa kaibuturan ng inyong puso ang pag-aalala ng isang kapatid. Pero dyan pa lang sa unang salita niya, makikita mo kagad yung kaplastikan ni Amy Marcos. Ayan na nga daw ba ang sinasabi niya? Nagkasakit na nga si Bongbong Marcos, pambihira talaga. Pero teka muna, sino bang presidente mula kay Cory Aquino hanggang kay Rodrigo Duterte ang natapos ang termino ng hindi nagkakasakit? Hindi ba? Wala naman. Meron bang superhuman na presidente na hindi man lang nagkasakit, isa, dalawa, tatlong beses during their presidency? So anong kaibahan nun kay President Bongbong Marcos? Sa sobrang trabaho na ginagawa ni President Bongbong Marcos, alangan naman hindi magkasakit yan. Ang dami niya nang inaasikaso. Itinatama niya yung mga maling ginawa ng previous administration. Yung sinira ng nakaraang administrasyon, itinatama ni President Bongbong Marcos. Nabalita ko, aayusin daw ni Basti Duterte at ni Kitty once na sila ay maupo sa kapangyarihan. Aayusin daw nila ang sinira ni President Bongbong Marcos. Oh, inaayos na po ni President Bongbong Marcos lahat ng ginawang mali ng previous administration. So, itong pag-aalala ni Amy Marcos, halatang-halata mo na meron siyang gustong ipahiwatig eh. Tingnan ninyo ha. Sabi niya, wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo? Sa dinami-dami nyo ang talagang nagmamahal sa kapatid ko. Ang drama talaga ni Amy Marcos. Sino daw sa dinami-dami na nakapaligid kay President Bongbong Marcos ang totoong nagmamahal sa kanya? Well, definitely,
hindi ikaw, Amy Marcos. Huwag ka magpakita ng kunyari mahal mo yung kapatid mo. Dahil yung ginawa mo ay pagpapatunay na wala kang pagmamahal sa kapatid mo. At baka nga yung ginawa mong pagtatraidor, lalo na yung iyong pagbubunyag na drug addict yung kapatid mo dyan sa rally ng INC, nang wala ka namang pinakitang kahit na anong ebidensya, kundi ang siraan ng kapatid mo, kahit na sinong kapatid, dadamdamin ang ginawa mo. Kung napanood ng dating unang ginang, yung mga pinagsasabi ni Amy Marcos during the rally, baka wala na sa piling natin si dating unang ginang. Tapos the nerve na sabihin niyang wala kasing nag-aalaga sa kanya. Ano, minamaliit mo yung sister-in-law mo na si First Lady Lisa Marcos? Yung mga anak na mag-asawang Marcos, hindi ba inaalagaan ng kanilang tatay? Hindi ba inaalagaan ni First Lady ang kanyang asawa? Huwag kang magpakaate, Amy Marcos, dahil matagal nang naputol ang pagkaate mo kay Bongbong Marcos. Ate ka na ngayon ng mga Duterte. Huwag na tayong magpaka-ipokrito. Kung talagang nag-aalala ka sa kapatid mo, bakit hindi mo alagaan? Hindi eh. Imbis na alagaan mo yung kapatid mo na nagbalik ng pangalan Marcos sa history ng Pilipinas, isa ka pa sa sumira sa pangalang iningatan ng mga Marcos. Sinira ng mga kalaban ang pangalan ni Apo Lakay. 30 plus years nyung hinintay para makabawi kayo. Para lang sirain mo ulit. At tulad ng mga dating kalaban ni Apo Lakay, na puro dakdak lang, wala namang pinakitang ebidensya, ganun ka rin. Nagdrama-drama ka doon sa rally, pero wala kang ni isang pinakitang ebidensya na magpapatunay na yung kapatid mo ay drug addict. Pero teka muna, mapatunayan man na drug addict si President Bongbong Marcos, na ang hirap talagang paniwalaan na sa edad ni President Bongbong Marcos, nag-a-addict pa rin siya. Tumigil nga kayo. Kung nag-a-addict si President Bongbong Marcos sa edad niyang yan, hindi lang yan ang kanyang aabuting sakit. Baka matagal na yan pinaglamayan. Mag-isip-isip nga kayo, makapagkalat lang kayo ng false information, ng fake news, kahit na napaka-imposible ng intindihin, napaka-imposible ng paniwalaan. Sa dinami-dami ng ginagawa ni President Bongbong sa araw-araw, makukuha pa niyang mag-addict? Paano niya nagawang humarap sa mga international leaders, sa mga world leaders, kung drug addict yan? Paano niya nakukuha magsalita ng diretso in full English nang walang binabasang kodiko kung drug addict yan? O baka naman special, yung ina-addict ni President Bongbong Marcos, na kapag tinira mo yun, lalo kang magiging matalino. Meron bang ganong klaseng drug? Ipamahagi na kaagad yan. Dahil kailangan yan ng mga DDS. Tapos yung kanyang dialogue, sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami nyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Talaga nga naman, emphasis on sa kapatid ko. Tumigil ka, Amy Marcos. Matagal nyo nang pinutol ang pagiging magkapatid nyo ni President Bongbong Marcos. At yung nail on the coffin, yung siniraan mo ang kapatid mo nang wala kang isang pinakitang ebidensya during the rally, yun ang talagang nagputol ng ugnayan ninyong dalawa. Or baka sa buong pamilya nyo. Dahil tulad nga na sinabi ko, baka itinakbil ka na ni dating First Lady Imelda Marcos sa inasal mo nung gabing yun. Tapos magtatanong ka na kung sino ba talaga ang nagmamahal sa kapatid mo? Anong ginagawa ng asawa? Anong ginagawa ng mga anak? Wala lang lahat talaga? Sa lahat ng nakapaligid sa palasyo, walang nagmamahal, walang nag-aalaga kay President Bongbong Marcos? Come on, Amy. Makapag-mind condition ka lang talaga ng mga DDS. Oo, kasi mga DDS lang naman ang maniniwala sa'yo . Sa mga totoong loyalista, hindi maniniwala sa'yo. Na kunwari concerned ka sa kapatid mo. Tapos sasabihin niya, yan lang daw ang tanong niya. Sino sa mga nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo dyan sa palasyo, sino ang totoong nagmamahal sa kapatid ko? Alisin mo yung salitang kapatid ko, hindi bagay sa'yo, Amy. Sabihin mo na lang, sino sa inyo, sa dinami-dami nyo, ang nagmamahal at nag-aalaga kay President Bongbong Marcos? Hindi ba tumitindig ang balahibo mo?
kapag sinasabi mong ang kapatid ko? Tuloy ko, ang sabi ni Ivy, ang health niya ang bibigay talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala namang umaasikaso sa kanya. Aba, itulad niya na sinabi ko, kahit na sinong presidente ang maupo dyan, talagang during their presidency, sa sobrang pagka-stressful ng pagiging presidente, talaga pong magkakasakit yan. Bibigay po yan. Eh sa dinami-dami na nga ng inaasikaso ni President Bongbong Marcos, isiniwalat pa niya yung anomalya at korupsyon sa DPWH na kung tutuusin, pinabayaan na lang niya sana tulad ng ginawa ng mga previous administration at lalo na kay Digong na inamin niya meron daw korupsyon sa kanyang administrasyon pero wala siyang ginawa. Samantalang itong si President Bongbong Marcos, yung kapatid mo, ang dami na ang ginagawa, isiniwalat pa ang korupsyon. Tapos, ang ginagawa nyo pa, binabaliktad nyo ang istorya at gusto nyong i-pinpoint at idagan lahat kay Bongbong Marcos na siya ang ulo ng korupsyon. The height of kaplastikan, para sa akin lang po ewan ko sa inyo, after hearing the video, talagang para sa akin, the height po of kaplastikan na kunwari i-concern siya kay President Bongbong Marcos. Pero sabi ko nga sa inyo may agenda yan. Meron something behind dun sa kanyang concern ko, no? Dahil sabi niya, kaya kung ako sa kanya, pangalagaan niya muna ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. So, andun pa rin yung concern. Ganoon naman talaga tayo Pag yung taong malalapit sa atin, pamilya, kaibigan, at nagkasakit, sasabihin natin, hinay-hinay muna, bawasan ng trabaho, alagaan mo muna ang sarili mo, unahin mo yung sarili mo. Pero para kay President Bongbong Marcos, hindi niya pwedeng unahin yung sarili niya. Sa dami ng problemang inaasikaso ni President Bongbong Marcos, dumagdag pa ang mga Duterte, dumagdag pa ang kapatid daw na si Amy Marcos. Sino ba naman ang hindi mai-stress? Sino ang hindi susuko ang katawan? Imbis na tulungan siya, ito na nga, may isang presidente nagsiwalat ng korupsyon. Magtulong-tulong tayo. Kung hindi na kaya ng previous administrations ang korupsyon, subukan natin. Ginawa na ni President Bongbong Marcos yung first move, ang isiwalat ang korupsyon. Hindi ba dapat tumulong kayo? Hindi Porke kayo ang tatamaan sa mga pagbubulgar ni President Bongbong Marcos, pilit niyong iniikot. You turn the table para magmukhang si President Bongbong Marcos ang mastermind. Hindi na po uubra yan. Kitang-kita po ng taong bayan. Saan ka nakakita ng isang tao na isisiwalat ang korupsyon, tapos siya pala ang mastermind? Mag-isip-isip nga kayo. Kami nga mga ordinaryong mamamayan. Alam namin na ang ginagawa ninyo ay para isalba ang sarili ninyo. Dahil kapag nagpatuloy itong investigasyon sa korupsyon, ang daming tatamaan sa mga kaalyado ninyo. At pagkatapos ng concern sa kanyang kapatid, naunahin niya ang sarili niya, magpalakas siya. Ito ang totoong laman ng mensahe ni Amy Marcos. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. O, kita ninyo? Anong gusto mangyari ni Amy Marcos? Talikuran daw ni President Bongbong Marcos lahat na nakapaligid sa kanya sa palasyo. Dahil ang gustong palabasin ni Amy Marcos, sumama si Bongbong Marcos sa side nila. Dahil doon, maaalagaan si Bongbong Marcos. So, talikuran na ni Bongbong Marcos lahat na nakapaligid sa kanya ngayon. Sumanib na lang siya sa sinalihan ni Amy Marcos sa mga Duterte. Himurin na ni Bongbong Marcos ang puwit ng mga Duterte at siguradong hindi siya magkakasakit dahil aalagaan siya ng mga DDS. Ganun ba ang gustong ipahiwatig ni Amy Marcos na talikuran na ni Bongbong Marcos lahat na nakapaligid sa kanya sa palasyo? Bakit? Ikaw kasi ang magaling? Ikaw ang tama sa lahat ng bagay? Na mas matalino ka sa kapatid mo? Dahil bobo si President Bongbong Marcos? Dahil pumayag siyang paligiran ng mga taong hindi siya kayang alagaan? Sasabihin mong panggulo lang yung mga yon? Sino ba ang nanggugulo, Amy Marcos? Hindi ba yung grupong sinalihan mo? Hindi ba ang mga Duterte ang nanggugulo at kasama ka na ron? Mula nung iyong binulgar ang kapatid mo, binulgar na wala ka namang ebidensyang nilabas. Yan, pauulit-ulitin ko talaga sasabihin. Dahil yung iba naniniwala. Grounds nga daw for impeachment ni President Bongbong Marcos yung pagsiwalat ni Amy Marcos. Asan ang grounds doon?
Pwede ba yung hearsay lang? Pwede ba yung salita lang? Hindi porke kapatid ka, paniniwalaan ka na ng korte. Maglabas ka muna ng ebidensya. At kung meron man na, totoong mailabas silang ebidensya. Hindi yung tulad nung kay Harry Roque at Maharlika na fake polvoron video, ha? Yung totoo na mapapaniwala mo ang taong bayan. Isa ang tanong ko, sino kaya ang papanigan ng taong bayan? Yung presidenteng nag-aadik o yung presidenteng mamamatay tao? At sino kaya ang pinatutungkulan ni Amy Marcos nung sinabing, at ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano naman ang ginagawa ng mga feeling presidente. Nako, hindi kaya ikaw ang feeling presidente, Amy Marcos? Hindi kaya inggit ka kay Bongbong Marcos? Dahil imbis na ikaw bilang panganay ang maging presidente, si Bongbong Marcos ang naging presidente na sabi mo, bata pa lang kayo, adik na? Hindi kaya ikaw ang feeling presidente dahil halos lahat ng proyekto, lahat ng gustong gawin ni President Bongbong Marcos sa administrasyong to, sa gobyernong ito, sa Pilipinas, kinokontra mo. Tapos sasabihin mo, yung mga nakapaligid kay President Bongbong Marcos, mga feeling presidente. Sino na naman kaya yon? Si Martin Romualdez? Si First Lady Lisa Marcos? Sila lang naman ang laging pinasasaringan ni Amy Marcos at ni Sara Duterte. Sino ngayon ang nagpi-feeling president? So sa tingin niyo, matapos niyong mapanood yung video ni Amy Marcos, ano kaya ang naramdaman ninyo? Napaniwala ba kayo sa sinseridad ni Amy Marcos, yung kanyang pagpapahalaga at ang pagmamahal niya kay President Bongbong Marcos na kapatid ko? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.